Okay, magandang gabi dyan sa inyo at magandang hapon dito sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako dahil nagpapatuloy itong ating fellowship sa isa't isa sa pamamagitan itong ating Christian Filipino Fellowship, no? At gusto ko ring magpasalamat sa inyong lahat sa inyong pagtitiyaga sa akin, no? At isang privilege para sa akin na maging kabahagi talaga nitong fellowship na ito. Tinanong ko si Ronald, ano kaya ang magandang talakayin sa huling um, bahagi nitong ating pag-aaral dealing with unpleasant emotion biblically at sa pagtatapos nga ng taong ito, kung yung bang loneliness o yung anger. Kasi naisip ko lang din, maganda rin kayang talakayin ng loneliness sapagkat palagay ko maraming malungkot din sa panahong ito. Pero sabi nga ni Ronald sa akin, baka may kaugnayan na rin yun sa depression. So mas magandang talakayin natin yung anger. At oo nga naman. So yun ang ating... Saka Pastor, makasingit lang, pasensya na. Oo. Kasi itong panahon ng Christmas, di ba? Puro na-stress ang tao sa paghahanda. So madalas maikli ang pasensya at nagkakainisan sa shopping center nga lang di ba? Ayun, maganda. Siguro nga, Justify ko na rin. Oo, kaya salamat at maganda rin yung paksa na ito. At gusto kong sabihin muna the outset na tulad nung pinag-usapan natin sa issue ng depression, ay hindi rin ako expert dito, no? At hindi ko rin pwedeng sabihin na ako ay I have perfectly overcome this unpleasant emotion, itong anger na ito. But as just like each one of us here, we are all student of God's word, and we are also struggling and many times in applying the truth of scripture in our own daily lives. And I share same with you, and I hope that you are also sharing this kind of struggle with me, But we are so thankful that we have the word of God. Now we can check, we can consult from time to time to guide us and to keep us on the right track. So yan ang ating pag-uusapan ngayon, dealing with unpleasant emotion. Sandali lang, mag-share lang ako ng screen ko. Kung mai-share ko ng maayos, sana naman. Nakalagay, Ronald, host disabled participants screen sharing. Parang dinisable mo yata ako. Ito na. Good. Ayan. So ayan, dealing with unpleasant emotions biblically. So at this time, we will be looking at anger or addressing anger or dealing with anger. Alam nyo, dito sa church namin, madalas sinasabi ng mga members namin na ako daw ay mapagpasensya. In reality, ay hindi totoo yan. Sabi ko nga sa kanila, kung ganyan ang tingin nyo sa akin, salamat. At para manatili yung tingin ninyo na ganyan sa akin, wag na ninyong kausapin yung asawa ko at mga anak ko. Kung ako nga talaga ay mapagpasensya, sapagkat baka masira ang inyong pagtingin at hindi na kayo makinig sa akin pag ako nagpipreach. Kasi sa totoo lang, meron akong struggle din pagdating sa ganyan. But there are many ways that might trigger this kind of emotion. You know that traffic, bad driving, di ba? No signals dito sa amin, slow internet, or maaring seeing people you don't like, no? Or hearing a political figure
you don't like. No, sa dito mainit talaga ang politika. No, pati bakuna ay politika na rin 'yan. So, 'yan. Loss of your favorite team in sports. Meron akong kilala dati na kapag natatalo yung Hinebra, hindi naghuhugas ng plato, hindi naglilinis, no, nagagalit at mas init ang ulo. So may ganyan. So merong o kaya naman kung naiinis ka dahil laging late yung kasama mo, issue rin namin minsan 'yan dito sa bahay, no, pag Sunday. Siyempre, pagka may mga babae kang kasama, talagang matatagal yan, no? Kaya, minsan iniiwanan ko sila eh. Dahil, sabi ko, malilate na ako sa inyo. Ako pa naman ang pastor. Ako pa man magpipreach. Ako pa ang malilate, ano? So, minsan nagiging issue rin yan. O kaya, disobedience to your rules in home or in work, or nasty behavior of your boss or workmates, o maaaring inappropriate remarks ng isang tao laban sa iyo. So may mga bagay kasi na minsan kung mag-comment parang hindi pinag-iisipan yung comment at nakakasakit. So maraming mga dahilan talaga kung bakit tayo ay nagagalit. Pero in observation, it is probably true to say that of all emotions we experience, anger is the one that Christians feel most guilty about. Certainly, anger is one of the most difficult emotions to express in a positive or a creative way. No, napakahirap siguro, no, pag galit na galit ka, paano mo i-express 'yon ng yung hindi nahalata at yung mukha mo parang masaya pa rin. Parang napakahirap yatang gawin 'yan, maliban lamang kung ikaw ay Ilonggo. Sabi nila, yung mga Ilonggo 'di ba? Sa sobrang lambing, sasaksaking ka na, hindi mo pa alam kasi napakalambing magsalita. Ano, galit na ako sa iyo, no? Mamaya-maya sasaksakin na kita, sige. Something like that, ano. Pero lahat tayo, pagka tayo galit, nakikita yan sa mukha natin. Pag galit tayo, nakikita yan sa reaksyon natin. Pag galit tayo, napakahirap maging creative para hindi makita na very negative na yung ating nararamdaman. Kaya nga sabi ko, parang ito yung isang klase ng emotion na napakahirap i-express in a positive or in a creative way. Ang isa sa mga problema, alam nyo, mga kapatid, the church has effectively conveyed the message that anger is bad. Diba? Many of the preaching simply condemns anger as being unchristian, without providing any clear understanding of the nature of anger or how to deal with it. Yan ang madalas Pagka pinag-uusapan yung galit ka, parang ang feeling mo, minsan sa church ganyan, minsan may mga nangangaral na ganyan, na parang pagka ang galit ay parang lagi na lamang negative. At alam natin na hindi naman tama yon. But note that anger is one of the primary emotions present right from the birth. Napansin niyo ba yan? Kung iaalisin mo yung dede, yung gatas doon sa bibig ng isang sanggol, anong maririnig mo? 'Di ba? Magbubunghalit sa galit yan, bubunghalit sa iyak. So this is an instinctive rage response na dinisenyo rin din ng Panginoon to be part of survival. Kung halimbawa nga yung bata, gutom na. Tapos hindi naman umiiyak, mas delikado 'yon, no? Kaya makikita natin bahagi rin yung anger as part ng tinatawag nating survival makeup natin bilang isang tao, no? Kasi kitang-kita mo 'yan sa bata, no? Kapag inalis mo yung tsupon o inalis mo yung gatas, hindi niya na nararamdaman, nagagalit siya, bumubunghalit siya sa kanyang pag-iyak, no? But at this point, dalawang bagay lang naman ang gusto kong pag-usapan natin at I'm hoping na maging mabilis lang ito at para nang sa ganon we have time for discussions and ang tawag dito forum or even fellowship in the latter part of our fellowship today. Una, we'll be looking at understanding. Ayaw gumalaw. Mag-i-stop sharing ako ng aking screen, ano, kasi ayaw gumalaw .
Para nang sa ganun, makabalik kayo uli. Sandali lang. Yan, nakita namin. Kikita ko na ulit, Pastor. Pero ayaw gumalaw nung yung aking screen. Ewan ko bakit. So anong gagawin ko? Siguro all over again, Ronald? Sige, Pastor. Para nang magsimula ulit, I-close mo lahat. Tapos para nang sa ganun ay i-close ko lang sandali yung aking screen. Yan ang hirap sa high-tech na buhay, Speaking of high-tech, Pastor, 'di ba, na-share ko sa inyo yung meron ng robot waiter. Oo nga, napansin ko nga 'yan. Ang galing naman nung pinakita mo na robot na 'yon, parang medyo yumayabang pa siya, Pati robot ay meron na ring impluwensya ng kasalanan, palagay ko. Gawa kasi ng tao, Pastor, eh. Oo nga. Sa bagay, oo nga. Nag-moonwalk paatras. Oo. Sandali. Yan ang So, unang-una, gusto kong okay na, Ronald? Nakikita mo na diyan? Okay na, Pastor. Okay. Unang-una, pag-usapan natin understanding anger biblically. So, itong mga sasabihin ko, palagay ko familiar na rin sa inyo at maaring refreshing things marami sa inyo, no? So, anger is an emotion or an internal feelings that manifests itself in variety of ways, no? And we have to keep in mind that our emotions not only express our values and evaluation but also influence motives and conduct. So, tandaan natin 'yan. Yung anger, yung feeling ng galit nandito sa loob ng puso natin 'yan. Dito 'yan sa loob ng pagkatao natin. Kaya malaki ang influensya niyan sa mga sa lumalabas sa bibig natin at sa mga pagkilos natin at pag-uugali natin, no? So we have to understand that ganong kahalaga at ganong kaseryoso itong usaping ito. Pero unang bagay sa usapin ng anger, sa pagtuturo ng Biblia, anger is not always sinful, no? Bakit? God is holy. Alam natin, God is perfect. And yet, He can be angry. God demonstrates His righteousness or righteous care for the underprivileged by becoming angry when they are oppressed. Nabasa niyo ba yan sa Bible? Exodus chapter 22 verses 22 to 24. Sabi doon, you shall not mistreat any widow or fatherless child. If you do mistreat them and they cry out to me, I will surely hear their cry. And my wrath will burn and I will kill you with a sword. And your wives shall become widows and your children fatherless. So nakita nyo, ito galing mismo ito sa Diyos. Kapag inyong inoppress yung mga taong underprivileged, no? Underprivileged na nga sila, pinahirapan pa ninyo, sa akin kayo mananagot. Ibubuhos ko yung galit ko sa inyo. Kaya nga, isang bagay din na dapat na maging ministry ng isang iglesia ay yung tinatawag nating benevolence, no? Pagtulong sa mga underprivileged, mga mahihirap na mga kapatid natin. Alalahanin natin sila lagi. Alam nyo, dito sa church namin, mula nung nagsimula kami, mula nung nagkaroon ng ministry sa SGCC, naging practice namin na dito kami nagla-lunch. For many years, maybe for the last 22 years, dito kami nagla-lunch. Alam nyo ba na natigil lang yan nung pandemic? Noon, naalala ko, ang budget lang namin kasi maliit pa lang naman kami, 500 pesos. Kasya na sa amin lahat yun, pati kanin. Sa dami na ngayon ng dumadalo, kulang na yun. Bumili na kami ng 2 malalaking rice cooker, yung mga talagang big size, para lang dito kami kumain. At pagkatapos dito niluluto yung ulam. So maabot ng mga mahigit na mga 2,500 weekly sa ulam lang yun. Na minsan yung iba may mga nagsasabi at tanggalin na natin, laki ng
mauubos yung budget natin. Ako ayaw ko talaga eh. Alam niyo kung bakit? Merong dahilan ako kung bakit namin ginagawa yun. Una, pag may bisita kami, gustong-gusto ko, yun ang pagkakataon para ma-invite namin sila na kumain muna para makakwentuhan. Pangalawa, yun din yung means ng fellowship kasi ang isa sa ugali ng maraming mga Christian sa church pagkatapos ng worship sibat na eh, no? Parang si Flash, no? Bigla na lang nawawala, no? Pero isa pa ay para to minister to the poor kasi may mga dumadalo na mga mahihirap talaga. May mga dumadalo na mga talagang sabihin natin underprivileged at maaring that's one way to feed them, no, yung mga nangangailangan. At syempre isa pa para yung mga tao makakonsentrate, no, sa kanilang pagwo-worship, hindi nila iniisip na kung tagal naman mag-ceremony ito ni pastor. Wala pa kami sinaing sa bahay, no. So, yun din ang isa sa mga dahilan, ano, kaya ako ginagawa yon para nang sa ganon ay magpatuloy. Although talagang ang laki ng kinakain noon sa aming budget na minsan nagkaka-deficit na kami talaga dahil din doon. Kaya lang hindi naman sila yung mga nasa mga deacons namin sa mga yung nasa finance team hindi na rin makapalag sa akin dahil yung nga talaga ang gusto ko. Ever since ginagawa na namin yan. Although natigil bigla nung nagkaroon ng pandemic dahil bawal ngang kumain sama-sama, no? Pero ang punto ko ron, we have to have a special care in our hearts sa mga underprivileged people, lalo na sa mga kapatiran natin, ang mga mahihirap. Kasi galit ang Panginoon sa mga tao na hindi sila binabaliwala sila at pinahihirapan sila. Yun ang sabi ng Panginoon dito sa Exodus. And then sa Psalms, dito makikita rin natin sa Psalms 5 verses 5 to 6 na God does not hide His detestation for evildoers, liars, and violent person. Sabi doon, the boastful shall not stand before your eyes. You hate all evildoers. You destroy those who speak lies. The Lord abhors the bloodthirsty and deceitful man. So kitang-kita natin kung paano nagpahayag ang Panginoon ng abhorrence sa mga taong gumagawa ng masasama at kalikuan. The Lord also was angry on the hardness of man's heart. Mark 3:4-5. And He said to them, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm? To save life or to kill? But they were silent. And He looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to that man, stretch out your hand. He stretched it out, and his hand was restored. No, siguro alam niyo naman yung context na ito, na yung pinagaling ng Panginoon yung isang withered man, yung tuyo na yung kanyang yung isang taong may karamdaman, tapos habang yung mga tao naman, lalo na yung mga Pharisees, binabantayan si Jesus Christ kung gagawin niya yun sa araw ng Sabat. No, kaya nagalit ang Panginoon. Napansin niyo, yung kanyang pagkagalit dito ay hindi this is without selfish motive. There was no desire for revenge or to retaliate against those who hurt him. No, he was responding to a situation where an innocent man needs and disability were being used as religious football. No, nakita nyo yung tao, talagang kawawa naman, yung lalaking yun, disabled na nga, imbis na maawa sila, yun pa ay ginamit nitong mga religious leader na yun, di ba? Yung a man with a withered hand, religious leader na yun, para imbis na sila maging masaya na siya ipapagalingin, ay magiging paraan para hanapan ng kapintasan o maisusumbong o maipipintas laban sa ating Panginoong Jesucristo. So talaga nagalit ang Panginoon. His anger was essentially on behalf of others. And here, brethren, Jesus gave an example on how to direct our anger in the right way to the right causes. And then, at one point, Christians also are advised to be angry also, di ba? In Ephesians chapter 4, verse 26, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. So, yan ang unang bagay. Anger is not always sinful. But not only that, sinful anger is an internal problem
not a circumstantial and external one. Most of the time, gusto nating i-attribute yung ating galit to something outside of ourselves, like traffic, 'di ba? Mga mahihirap na kasama sa office o mga kasamahan sa trabaho na mga iba ang mga ugali, mga uncooperative na mga tao maaring sa loob ng bahay, hindi man lang tumulong maglinis, no? O parang ganyan, ano? Mga self-willed child, yung mga marami pang bagay. O kaya naman dahil katulad ko, yung aking paboritong tsinelas sinira at kinain ng aso namin itong nakaraang araw na nainis talaga ako eh. Paborito ko kasi yung tsinelas na yon. Biglang pagtingin ko wasak-wasak na kasi sinira ng aso namin. So ganun ano, or slow internet connection as I said kanina. But actually, no, yung mga yun yun ang mga nagti-trigger. Sinful anger is actually comes from our own hearts. Nandito yan sa puso natin. 'Di ba Mark 7:21-23, for from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, foolishness. All these evil things come from within and they defile a person. So external circumstances may give occasion for anger to surface, but what comes boiling over the top come from inside of us. Tama naman yun, di ba? Pag nakikita nyo yung kumukulo sa taas, meron dahilan yan sa ilalim tulad ng bulkan. No? Ba't umuusok? No? Ba't marang may pagkulo? Ay dahil merong nangyayari doon sa ilalim ng bulkan. So it's like a volcano. Before it erupts, it boils inside, actually. Si Paul David Tripp sa kanyang librong Instruments in the Redeemer's Hand, sabi niya, when angry, most people explain their anger by blaming something or something else outside themselves. James chapter 4 says, we will never understand our anger that way. Instead, he counsels us to do the exact opposite, to look within. This is a fundamental biblical principle. The only way to understand your anger is to examine your own heart. That's one of the good advice from Paul David Tripp. Totoo yun, ano? So yun ang pangalawa. Sinful anger is an internal problem, not a circumstantial and external one. And number 3, sinful anger begins with wrong thought processes. Proverbs chapter 13 verse 10. Where there is strife, there is pride. Tama ba? And pride is a mental attitude based on a faulty assumption about ourselves. The pride that breeds anger usually takes the mask of frustration. Di ba, madalas nagagalit tayo kapag yung ina-expect mo na gagawin niya, hindi niya ginawa. O kaya naman, yung gusto mong mangyari, hindi yun ang nangyari. Napo-frustrate tayo. Ba't hindi mo nagawa yun? Why can't he? Why can't she? Parang ganyan. No? O kaya naman, mapapansin mo ang isang taong proud. Yung bang nagde-demand siya ng kapatawaran, pero siya hirap naman magbigay nito sa iba. Yan, ang isang taong proud. No? Yung bang pag nakagawa siya ng kasalanan, pag sinabi niya, sorry na ha, sorry na. Ang gusto niya, pag nag-sorry siya, patawarin mo kagad siya. Dapat okay na kagad kayo. Di ba may mga ganon? No? Parang, alam nyo, minsan kasi ang problema ko napapanood din itong ng aming mga member itong mga sinasabi ko. Pero may mga pangyayari rin may mga experience din kasi ako na halimbawa, merong isang asawa gumawa ng kalokohan. Sabihin na natin, naging unfaithful dun sa asawang babae. So, nahuli, okay? Humingi na sorry. Sorry na, nagawa ko yan, patawarin mo na ako. Gusto ng lalaki, agad-agad. Pinatawad na siya. No? Pag hindi siya mapatawad, ngayon siya nagagalit. Humingi na nga ako ng sorry ah. Ano ba?
Para bang yung ginawa niyang kasalanan napakaliit na bagay lang at alam mo ba yung mga tao na parang para bang sinugatan ka, no? Siguro pwede sabihin, sinampal ka pagkatapos binigyan ka ng band-aid o ilagay mo dahil na parang ganon. Hindi mo naman pwede sabihin agad-agad na may bibigay ka agad yung ganong klase. Laki-laki na ginawa niyang kasalanan, no? Pero siya naman, pagka hindi naman niya kayang magawang magpatawad din doon sa mga taong gumagawa ng ganon sa kanya. James chapter 4 verses 1 and 2. What causes quarrels? What causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and you do not have. So you murder, you covet, and cannot obtain. So you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. So anger can come from believing we deserve something or have certain rights and we feel that is being denied. No? 'Di ba pag humingi ka ng sorry, gusto mo patawarin ka agad, you feel like this is your right. Dapat karapatan mo. Alam niyo, mga kapatid, dapat maintindihan din natin. Maging yung pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo o ng Panginoong Diyos sa atin bilang makasalanan, hindi nating karapatan yon. Kung ibinigay sa atin ng Panginoon yon, biyaya yon. Yung ang makapakinig tayo ng Ebanghelyo, di ba sabi, minsan madalas na nagiging issue yan sa usapin ng election. Papaano naman yung mga hindi nakapakinig? Kawawa naman sila. Narinig na ba ninyo yan? What about those who have not heard? The point is this. Even the ability or the opportunity to hear the gospel is never our rights. It is not our rights. It is a privilege. It is God's grace. No? Wala tayong karapatan ni makapakinig ng mabuting balita. At kung nakapakinig tayo ng mabuting balita, yan ay biyaya. So, yun ang isang bagay na dapat din nating tandaan, ano? At sa usaping ito. Marami pa akong pwedeng sabihin, baka humaba lang tayo. Pero pang-apat, sinful anger can be a response that is learned by bad example. If you live in a home where anger is continually being vented, it will become a second nature to do it likewise. No? Lumaki ba kayo sa pamilya na ang mga tao ron parang bahagi na ng buhay nila nagsisigawan, no? Pagka merong nawawala, nagwawala. Pag nawawala, hindi makita yung isang gaya, nag-iingay, nagwawala, nagkakaalit, no? Kapag kayo lumaki sa ganyang klase, sana naman hindi mangyari, pero madalas nangyayari, na-adapt natin yung ugali na yan pag tayo na mismo meron ng sariling pamilya. At kaya mag-ingat tayo sa mga taong nakakasama natin. Mag-ingat din tayo sa mga kaibigan na nakakasama natin kasi sabi ng Bible, do not make friends with a hot-tempered man. Do not associate with one easily angered, or you may learn his ways and get yourself ensnared. Tama ba yun? 1 Corinthians 15:33. Bad company corrupts good character. So, the fact that you become like the people you mix with, mag-ingat tayo. Piliin din natin ang mga taong nakakasama natin at piliin din natin yung mga taong nakakasalamuha natin o yung tinatawag nakaka-fellowship natin lagi. Now, may mga tao na talagang hindi natin pwedeng matakasan dahil kasama natin sila sa trabaho, wala tayong magagawa dyan o kasama natin sa loob ng pamilya. Pero yung bang may choice tayo, sasamahan ko ba itong taong ito na magagalitin, mapapahama ka dyan, no? Ako, maraming pagkakataon na namuntik ng kaming kurso na dahin. Naalala ko noon pa, dahil yung kasama ko, masyadong maingay, no? Mayabang magsalita. Dahil yung pala, may nakakapansin na doon sa amin, nagalit at mukhang
Haabangan na kami. Nakuha niyo ba yun? Madadamay pa ako doon sa pangyayaring yun. Bad company, corrupt good character talaga. Mag-ingat din tayo sa bagay na ito. No? And then, let's go to the second heading and the last point natin. Ways to confront sinful anger biblically. Unang-una, we must ensure that we get angry over the right issues. Tama ba yon? The Bible envisages that there will be circumstances where anger is legitimate. Diba? Kanina binasa na natin yan. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down in your anger and give no opportunity for the devil. Now, ang isang problema, it is so thin to discern what is legitimate or not. Sometimes, we get angry with the bad deeds and bad words and the bad action of people because we don't want our nice, happy lifestyle to be inconvenienced by their wrongdoings. No? So, ayaw mo kasi yung masira yung inconvenience mo eh. Kaya naiinis ka sa ginagawa nila. Yun ba, yung bang punto na it upsets our smooth and tranquil existence rather than the glory and reputation of the God we serve. Ba't ka nagagalit doon sa ginagawa niya? Dahil ba naapektuhan ka o nasisira yung iyong convenience, no? No, maingay. Katulad yan. Madalas na problema rito yan, yung maingay na kapitbahay dahil tawag nito, nag-bebidyoke, no? Naiinis ka, nagagalit ka. So, minsan i-check natin, ba't ako nagagalit? Dahil ba naiinis ako dahil ang pangit ng boses niya, kanta pa ng kanta, no? No, pag kinanta yung I did it, 'di ba? I did it my way, talaga namang sablay na sablay ang boses no? Pag naiinis ka ba, dahil doon naiinis ka? O dahil naiinis ka dahil sa ugaling yan, hindi nila nakikita na nakakaapekto sila sa ibang tao. Maaring hindi sa iyo, pero sa ibang tao, o kaya naman na-violate nila yung batas na tinatawag nating public disturbance. No? So yun, isipin din natin yun kasi marami rin dahilan no? Bakit tayo nagagalit? O kaya naman, dapat isipin natin na ilagay natin lagi yung punto na yung bang bakit ako naiinis? Ito ba dahil ang reputasyon ng Panginoong Diyos ay nasisira? O dahil hindi ko lang gusto tong nararamdaman ko? Ayoko ng ganito na hindi ako komportable and may inconvenience. Ito I hate to say this, but as pastor, I feel the tendency deep within me kapag mayroong ginawang hindi maganda ang isang membro namin sa church, like gumawa ng kasalanan, no? Lalo na ito, I'm not saying na ganito ako ngayon, nung ako bago-bago pa sa ministry sa Reformed Church, so na kung saan nagpa-practice ng church discipline, pag mayroong ginawa ang isang kapatiran na hindi maganda o kasalanan, parang gusto kong kagad disiplinahin. Gusto ko agad i-implement yung tinatawag na church discipline sa kanya. No? Pero ang katotohanan, kaya ko gustong i-apply kagad yung church discipline sa kanya hindi dahil para makita niya na siya ay nagkakasala at dapat siyang manumbalik sa Panginoon, kundi ang totoo dahil nakakaramdam ako ng tinatawag na inconvenience to that kind of behavior, and I want to get away from that inconvenience, no? That such behavior affects my peaceful life as a pastor. Naintindihan niyo ba 'yon? Yung bang pag merong may ginagawang kasalanan, nasisira yung yung peaceful heart mo, yung peaceful life mo dahil sa ginagawa niya. No? Kaya gusto mo disiplinahin na para mawala na siya o kaya matiwalag na siya o kaya wala ka ng problema. Tapos na. Pero bakit ba dinidisiplina ang isang membro? Para magsisi. Para ma-restore. Hindi ba ganon? So yun ang isang bagay. No? Dapat
check din natin kahit na ako. Nararamdaman ko yan sa akin sarili. So kayo, yung mga mayroong bata, may mga maliliit na anak, why do you spank your kids? No? Is it just to ventilate your anger for their naughtiness? Or is it because you want them to see their sins and help them to learn repentance? I can still remember when my kids were still young, mga bata pa sila, pinapalo ko sila. At isa sa mga ginagawa namin pagka pinapalo, anak, ba't kita pinalo? No, tinatanong ko. Sasagot siya. Kasi love mo ko. No? At saka, sabi ni Lord, paluin mo ko kapag gumagawa ko ng kasalanan. Diba? Pero totoo, kung susuriin natin yung puso natin, minsan namamalo tayo, hindi dahil love eh. Kundi dahil galit na galit ka talaga eh sa ginawa. No? Kaya nga madalas sinasabi ko pagka katulad ko, no, pag maliliit pa yung mga anak ko, sabi ko, anak, pagka malikot kayo sa church, papaluin ko kayo mamaya. Kaya huwag kayong maglilikot. Huwag kayong mangungulit at huwag kayong patayo-tayo. Papaluin ko kayo mamaya, no? Ang problema pagkatapos ng worship, wala na yung ano mo eh. Di ba? Pag nakita mo naglilikot, talagang gusto mo na mamalo, gusto mo na matapos yung worship service eh. Para makapamalo ka na eh, no? Pero ang problema pagkatapos nung worship, parang wala na yung galit mo. Pero dahil sinabi ko, anak, papaluin kita, papaluin ko pa rin siya. Pero maganda rin sa pagkakataong 'yon, hindi na ventilated, hindi na biniventilate hindi ko na biniventilate yung galit ko. Kundi ginagawa ko, dahil pinangako ko yun eh. Kasi alam mo, minsan mga bata, madaling makaalala yan eh. No? Si Papa naman eh. Sinabi niya lang yan, pero hindi niya gagawin yun. Diba? So, kaya gano'n ang ginagawa ko. Pero laging i-check yung heart. Bakit ko ginagawa? Dahil ba galit ako? Dahil gusto kong i-ventilate lang yung galit sa puso ko? O dahil gusto kong ma-lead ang aking mga anak sa tinatawag nating repentance at sa kanilang kasalanan. So, yan. Okay? And then, when hurt, don't settle for revenge. And don't withhold forgiveness to those who ask for it. Romans 12:17-19. Do not repay evil for evil. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So it is impossible to be free and happy if we allow our hurts to create unresolved anger in us. Alam nyo, yung bang nagtatanim ka ng galit dito sa puso mo, eh parang ikinukulong mo rin yung sarili mo eh. No? It is like putting yourself into prison of unforgiveness. And actually, you imprison yourselves, not that person. Some people don't want to let go their resentment because they think that it is their only weapon that they can use to do an exact revenge. Diba? Eh, minsan yung ba, ayaw nilang alisin. Parang inaalagaan nila yung kanilang galit, yung kanilang ngit-ngit, no? At yung kanilang pighati dito sa puso laban sa isang tao. Yun. Kasi gusto nila sa pagka ito nakagawa uli, talagang may dahilan na ako para magalit sa kanya. Pero ang totoo, ikaw ang nagiging preso sa sarili mong ginagawa. That is ineffective counter, no? Brethren. Yan ay tinatawag na counterproductive weapon. Naalala niyo ba yung parable ng Panginoon Kristo sa Matthew chapter 18? It's about the story concerns a king na nagpasya siya na isettle yung mga accounts ng mga servants niya na may mga utang sa kanya. Yung isa sa mga servant niya, ang utang ay maaaring $1 million na, no? And he pleaded so movingly na bigyan pa siya ng panahon para mabayaran ito kasi hindi niya kayang bayaran ito sa ngayon. Pero ito ang nangyari, itong hari, instead of giving him time, pinatawad siya, hindi na siya pinagbayad doon sa kanyang utang. And then this servant encountered a fellow servant na may utang naman sa kanya na hindi naman kasing dami ng utang niya doon sa king. Few dollars lang.
And he violently demanded him to pay it back. The second servant also pleaded, but it was refused. Instead, they had him jailed. Nung malaman ito ng hari, ang sabi doon, talagang naggalit siya, no? At doon sa ginawa nitong taong ito. Dahil nga sa totoo lang, ang laki ng utang niya, pinatawad siya, pero siya hindi siya makapagpatawad sa iba. Ano sinabi ng Panginoon Kristo sa huling bahagi ng parable na yon? Matthew 18:34-35. And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. What is the message? What is the message, brethren? No? The message is this. I have caused God more hurt than any other person could ever cause me. Tama ba yon? Sino ang tayong lahat dito, mas matindi ang nagawa nating kasalanan na talagang nakapagpasakit ng puso ng Diyos. Yung kasalanan na nagawa natin, higit pa yon sa kasalanan o maaring pagkakamali na nagawa natin sa sino mang tao. O higit pa yon sa nagawa ng mga tao sa atin. Iniisip niyo ba? Meron bang taong iniisip niyo na talagang matindi, nagawang pagkakamali at pagkakasala sa inyo? Na talagang pag naaalala nyo, hanggang ngayon nasasaktan kayo. Million times yung nagawa natin na kasalanan sa Diyos. Pero pinatawad niya tayo. Why? I should not forgive those who asked for it. Okay? And then, unload your feelings to God. The psalmist many times tackled their anger more constructively by taking it to God than by venting it to those who had upset him. Napansin niyo yun pag nagbabasa kayo ng Psalms? Marami doon sa Psalms, di ba, sinasabi niya sa Diyos yung kanyang damdamin kaysa doon sa mga taong naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganong klase ng damdamin. Ang dami eh. Pinili ko na lang itong Psalms 109. Pero hindi na natin basahin lahat kasi haba eh. Sabi doon, be not silent, O God, of my praise, for wicked and deceitful mouths are open against me, speaking against me with lying tongues. They encircle me with words of hate and attack me without cause. In return for my love, they accuse me. But I give myself to prayer, so they reward me evil for good and hatred for my love. Verse 21-27. But you, O God, my Lord, deal on my behalf for your name's sake, because your steadfast love is good. Delivered me, for I am poor and needy, and my heart is stricken within me. I am gone like a shadow at evening. I am shaken up like a locust. My knees are weak through fasting. My body has become gaunt with no fat. I am an object of scorn to my accusers. When they see me, they wag their heads. Help me, O Lord my God. Save me according to your steadfast love. Let them know that this is your hand. You, O Lord, have done it. Makita niyo yung paano biniventilate nitong psalmist na ito yung kanyang damdamin sa Diyos. No, dahil sa ang dahilan ay mga tao na gumawa ng hindi maganda laban sa kanya. Instead na sila yung doon niya i-ventilate sa mga taong yan, sa Diyos niya sinabi, sapagkat alam niya ang Diyos, masigit na mauunawaan siya at masigit na may magagawa sa nararamdaman niya. Napakaganda niyan, mga kapatid. Maging practice natin yan. Panginoon, naiinis talaga ako dito sa taong ito. Tulungan mo nga ako. Panginoon, hindi talaga ako komportable na sa pag nakikita ko siya, tulungan mo nga ako, Lord. Bigyan mo nga ako ng kalakasan. Sana mawala itong gasin ng damdamin. Kasi Lord, kahit na wala naman na siyang ginagawang mali sa akin, hindi ko pa rin nakikita yung magagandang ginagawa niyang tama. Kasi naiinis ako sa kanya. Alisin mo yung galit ko. Bang ganun ba? Sabihin natin yan sa Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. No? At ako may mga pagkakataon na may mga tao, hindi talaga ako komportable pagka nakakasama ko siya. No? Minsan malungkot nga, mga pastor pa yung iba eh. Dahil siyempre doon sa doktrina niya, sa paniniwala niya, sa
paano niya ine-express yung kanyang sarili at minsan naiinis ka. Pero Lord, tulungan mo ako kasi kung talagang Christian itong taong ito, ay kapatid ko pa rin ito. Hindi ako magalit sa kanya, kundi maawa ako sa kanya. Mahabag ako sa kanya at sana palambutin mo yung puso niya para maintindihan niya rin kung ano yung naintindihan ko ngayon. Maganda yun, di ba? And then, we must be determined to forsake sinful anger. This is not easy, I know. Thus, it requires some serious work. In the place of sinful anger, we need to put on tenderness, compassion, and kindness. Sabi sa Ephesians 4:31-32, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Tapos, tingnan nyo, sunod. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Alam mo ba kung anong tawag ng mga Puritans diyan? Ang tawag doon sa unang saknong ay mortification. Yung susunod na saknong ay vivification. Anong pagkakaiba? Yung mortification, no? You are you're fighting, you're putting to death these sinful tendencies. But you should not only put to death these sinful tendencies, you have to replace it with good character. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Ang tawag doon ay vivification. Kasi madalas pag naalala natin yung mga Puritans, mortification lang. Hindi, tinuturo din nila yung tinatawag na vivification. No? So, yan ang dapat nating tingnan. And then, okay. Yan. Nabasa ko na ba to? Hindi pa pala. And then, ito. But now you must put them all away, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Yan. Isa pa sa mga mahalagang mga talata yan ng usapin ng tinatawag na mortification and vivification. In other words, sinful anger must be something that we get rid of, no? But we have to put tenderness, we have to put on compassion, we have to put on love, at para nang sa ganon ay maging matagumpay tayo sa paglaban sa ganitong klase ng kasalanan. Okay? And then, always exercise self-control. Alam natin na yan. No? Proverbs 16:32. Whoever is slow to anger is better than the mighty. He who rules his spirit than he who takes a city. Proverbs 25:28. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. James 1:19-20. Know this, my beloved brothers. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger of man does not produce the righteousness of God. And then last but not the least, look to Christ for strength and example. Always consider the way in which Christ responded to insult, to injustice. Now, alam nyo, kitang-kita natin yung reaction ng mga tao kapag merong injustice, 'di ba? Kapag merong mga bagay na hindi magandang nangyari, no? Kung merong hindi magandang nangyayari sa government, something like that, or talagang makikita mo yung ingay ng politika. Pero palagay ko, pagdating sa usapin na yan, walang perpekto na pwede nating tingnang halimbawa kung paano kumarap sa tinatawag nating injustice at saka insult ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkasabi sa 1 Peter chapter 2 verses 21-23, for to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit
found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting. So, let us always look to Christ for strength and for example. So, yan lang po ang aking ma-share sa inyo, and maybe pwede nating i-discuss yung ilang mga pwede pa nating idagdag kung meron kayong naiisip na pwede nating idagdag mamaya sa ating discussion. Pero let me end my talk in prayer. Tayo po muna ay manalangin. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat hindi mo kami hinayaan na mangapa sa dilim para hulaan namin kung ano ang dapat naming gawin sa mga panahong merong kaming struggle sa mga unpleasant emotions tulad ng anger. Ipinakita mo ng malinaw sa amin sa mga salita mo ang mga katotohanang pwede naming maintindihan at ang mga katotohanang pwede naming gawin upang mapagtagumpayan namin ang sinful anger nandito sa puso namin. Tulungan mo kami na sa lahat ng aming gagawin ay magawa namin ito ng ayon sa iyong kalooban, ng ayon sa iyong panuntunan. Gusto naming maging kamukha ni Kristo sa katuwiran, sa kabanalan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Di namin kaya ito on our own strength, on our own ability. We need you at all times. So we pray all this for the sake of Jesus. Amen. Thank you. At I'll return the microphone to Ronald.